Dear Kuya Poy, pakitawag na lamang ako sa pangalang Julie, 27 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Taguig. Sa totoo lang, labis akong nasaktan sa ginawa sa akin ng asawa kong pakitago na lamang sa pangalang Charles, 30 years old. Kuya Poy, hindi naman lingid sa kaalaman ng partner ko na galing ako sa isang broken family, kaya labis lang ang pag-aalala ko sa kanya na wag niya akong lolokohin. Dahil hindi ko makakayanan yun sakaling mangyari na naman ang pinaka-kinatatakutan ko. Pero Kuya Poy, nagkamali ako. Nagawa akong lokohin ni Charles. Sa totoo lang, nagawa kong ang questionin ang sarili ko. Kung ano pa ba ang kulang at kung bakit humantong sa ganito ang sitwasyon namin. Sa totoo lang, sa kanya lang at sa mga anak namin umikot ang buong buhay ko, Kuya Poy, kaya sobra akong nalugmok at nahirapan sa pangyayaring yun. To be honest, nakalimutan ko na nga rin ang sarili ko and I failed to notice na napakaraming nagbago na kay Charles. At ito pa, akala ko ay isang babae lang ang nakarelasyon ng asawa ko pero lalo lang akong napaluha na makita kong may iba pa pala. Hindi lang isa, marami sila. Para akong mamamatay na sa sakit nung panahong malaman ko yun. At dahil nga sa nangyari, ay depressed at dumating na ako sa punto na napabayaan ko na ang responsibilidad ko bilang ina rin sa aming mga anak. Wala akong mapagsabihan ng problemang daladala ko, Kuya Poy. Ang akala nilang okay lang sa itsura ko ay meron talagang dilim at hirap na nagtatago sa loob ng aking isipan. Maswerte ako, Kuya Poy, dahil nakikinig naman ng Diyos sa mga panalangin at hinaing ko sa buhay. Kaya nga siguro hindi na nakapagtataka. Napambihira man na nangyari ay bigla na lamang tumigil si Charles sa kanyang pambababae. Hindi ko naman maitatanggi ang kahit papaano ay saya sa puso ko sa naging desisyong yon ng asawa ko. Pero Kuya Poy, akala ko happy family na ulit kami. Pakiramdam ko kasi may kakaibang nangyari. Kumpara kasi ng dati ay hindi ko na masyadong napapansin ang husband ko. Ginagawa ko pa rin naman ang mga obligasyon ko bilang asawa niya, pero sa palagay ko unti-unti na ring nawala yung spark sa aming relasyon na para bang naubos na rin ako sa napakasakit na pinaggagawa niya sa akin. Hanggang sa nakilala ko nga ang isang lalaki na itago na lamang natin sa pangalang George. Sa una, simpleng chat at text lang naman. Walang mali siya, kumbaga, usap lang, pampalipas ng oras. Pero, ang simpleng mga ginagawang yun ay mas napadalas at umabot na nga sa araw-araw na talaga. Akala ko hanggang doon na lang, pero kagaya rin ng ginawa sa aking panloloko ng asawa ko, ay nagawa ko rin na may mangyari nga sa amin ni George. 2 beses na namin itong ginagawa, Kuya Poy, at posibleng masundan pa nga ulit anytime soon. Siyempre, may mga pagkakataon na sobra akong nagigilty sa ginagawa ko, Kuya Poy. Pero one side of me is just trying to justify na gumaganti lang ako sa mga pinaggagawa sa akin noon ng asawa kong si Charles. Kaya ang tanong ko, is this marriage worth saving? Or tapatin ko na lamang din si Charles na wala na talaga yung dating pagmamahal at respeto na meron ako sa kanya noon? Maraming salamat po sa inyong programa at umaasa ako na makakuha ng payo sa inyong radio show na H2H o Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Julie. Especially for you. O alam mo, Julie, dito sa sulat mo, hindi ko na masyado pahabain pa. Hindi lang dahil sa wala na tayong oras, kundi dahil sa kung feeling mo
maggagantihan na lang kayo ng asawa mong si Charles nang dahil sa mga panloloko na ginawa niya sa iyo dati, tigilan nyo na yung pagsasama ninyo. Tulad nga nung tinatanong mo kanina, no, is this marriage worth saving? I don't know, you can answer that question. Kasi ikaw nga mismo, sabi mo, ay posibleng masundan pa ulit ang panloloko mo sa iyong asawa na si Charles. 'Di ba? So, sabi mo, nagbago naman na ang asawa mo sa ngayon. Nga lang, yun din yung pagkakataon na ikaw rin ay nagbago at pinili mong lokohin din itong si Charles bilang ganti. Kasama nga yung si George. 'Di ba? Anong pinagkaiba nyo ngayon nitong si Charles? Parehas na lang kayo, magagantihan na lang kayo. Alam mo, kapag gantihan na lang ang iniisip ng mag-asawa sa malinong isa, gagawin ko rin sa'yo, tigilan nyo na, it's not worth it. 'Di ba? It's not worth it. The marriage is not worth it anymore kapag ganyan ang mindset mo, no? Huwag ka matakot na ikaw ay galing sa broken family tapos magiging sira rin yung pamilya ninyo o maghihiwalay kayo nitong si Charles. Anong klaseng pamilya yung ipipresenta mo at ipapakilala mo doon sa mga anak mo kung sakasakali ikaw ay walang loyalty, hindi rin faithful, and you are no better than your unfaithful husband? Paano yun? Ganyan na lang. Nasa isang bahay nga kayo pero naglolokohan na lang kayo. Kaya you make up your mind, Julie. Linawin mo sa isipan mo. Nagkasala ka na, itutuloy mo pa ba yung pakikipagrelasyon mo sa ibang lalaki bilang ganti kay Charles hanggat hindi nawawala yung paghihigante sa puso mo? Tama lang. Natapusin nyo na yung marriage na yan. After all, alam ko mas magiging matatalino sa inyo ang mga anak ninyo at hindi nila susukatin yung pagkakaroon ng magandang buhay sa pagkakaroon ng buong pamilya. There's really a difference. Marami tayong mga kaibigan, marami tayong mga kakilala na galing sa isang broken family pero sila ay naging maayos sa kanilang choices sa buhay. Ayan. Pero syempre, I'm giving you the benefit of the doubt, Julie, no? Para baguhin pa itong mga pangyayari sa iyo. Kung willing ka na patawarin si Charles ng buong puso at ikaw rin patawarin ang sarili mo, well, you can start anew sa inyong relationship. Ayan, maging honest kayo sa isa't isa. Dear Kuya Poy, itago nyo na lamang ako sa pangalang Nanay Divine. Single mom ako at kasalukuyang may matinding pinagdaraanan sa piling ng aking anak na pakitago na lamang din sa pangalang Joy. Kuya Poy, sensitibo po ang istoryang ibabahagi ko sa inyong programa dahil tungkol ito sa aking anak na ngayon ay nasa 20 years old na. Dahil ako nga po ang nagsisilbing ama't ina niya ng aking unikaihang si Joy, ay nagawa kong magpakalunod sa trabaho, maigapang lang ang buhay at ang pag-aaral ng pinakamamahal kong unika-iha. Sa kabila ng pagiging abala ko sa paghahanap buhay, ay hindi ko nasubaybayan ang mga pagbabago sa kalusugan ni Joy. Kuya Poy, ilang araw na kasing hindi nakakapasok sa eskwelahan ang college student ko ng anak. Akala ko, simpleng lagnat lamang ang sakit niya. Pero nang lumipas pa nga ang 1 linggo, doon ko napag-alaman na naapektuhan na rin pala ang pag-ihi ng aking anak na si Joy. Ang suspetsya ko noon, baka UTI lang ang sakit ng anak ko dahil malakas nga itong uminom ng soft drinks. Kaya nagdesisyon akong ipatingin siya sa doktor at sa isang iglap ay bigla na lamang gumuho ang mundo ko sa napag-alaman ko. Kuya Poy, nagpositibo sa matinding karamdaman ang 20 anyos kong anak na si Joy. Nagawang maglihim sa akin ni Joy after niyang isiwalat sa akin na naging irresponsable pala siya sa pakikipagtalik. Kaya isang sakit ang dumapo sa kanya na hindi ko lubusang maisip na kaya niya pala itong magawa habang ako naman ay tutok na tutok para
maghanap buhay sa aming mag-ina. Maigapang lang ang kanyang pag-aaral at maging maayos kahit papaano ang aming pamumuhay. Pakiramdam ko, Kuya Poy, nang dahil sa nangyari, ay nabigo ako bilang isang ina sa sinapit ng aking nag-iisang anak na babae. Palagay ko rin kasi ay nag-ugat ito sa pakikipaghiwalay ko sa kanyang ama, dahilan upang hindi siya mabigyan ng matibay na pundasyon at ng kumpletong pamilya. Sa kabila nga ng matinding dagok na kinakaharap namin, patuloy ang ginagawa kong pagsuporta bilang ina kay Joy. Lalo na nga sa mga gamutan at pag-recover niya. Sensitibo man ang storyang ibinahagi ko sa inyong programa, Kuya Poy, alam kong napakalaking tulong ito para magbigay aral sa maraming mga nakikinig at nanonood ng inyong programang Heart to Heart. Bilang isang suking tagapakinig na ng H2H, nakakatulong din ito upang maibsan ang nararamdaman naming mag-ina sa kabila ng matinding hamon sa buhay namin ni Joy na tinamaan ng HIV. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko sa inyong programa. Lubos na gumagalang at patuloy na umaasa. Nanay Divine. Specially for you. At yan na nga po, ang talagang medyo sensitibong kwentong ibinahagi sa atin ng mag-ina na siya itinago na lamang po natin sa pangalang Nanay Divine at kay Joy. Ayan, humihingi ba sila ng tulong sa atin directly? Of course, oo, ng suporta para makausap tayo. Pero alam ko na mas makakagaan din sa kalooban nitong sina Nanay Divine at ni Joy na naging biktima nga ng irresponsableng pakikipagtalik sa kung kani-kanino. Ang kanilang kwento na bagaman sa atin nga, nakita ko may comment kanina, ang bigat naman ng kwento. Sa atin, kwento lang yung mabigat. Sa kanila, buhay yung magiging mabigat. Pero, hindi naman po ibig sabihin na kapag kayo ay tinamaan ng HIV, AIDS, ay tapos na ang lahat ng mga pangarap ninyo. Wala ka ng karapatan na makapagtrabaho, makapaghanap buhay with the right education at yung pong tamang mga taong makakausap at malalapitan, kayang-kaya po natin magpatuloy sa buhay. 'Di ba? At sana nga, sana tayo, kung naging irresponsible man tayo sa ating pakikipagtalik noon at naka-acquire nga tayo ng ganitong klase ng sakit, ayan para sa mga mag-test, huwag nyo nang ipakalat pa bilang pagganti. Kasi dati, alam nyo, nung nandun pa ako sa kabilang stasyon, merong tumawag sa amin. Ang goal niya is, dahil nga nag-positive na siya sa HIV, sa AIDS, ay gusto niyang makaganti doon sa mga nagbigay sa kanya nito. Ibig sabihin, gusto mo pa, sabi niya, iaano ko to doon sa mga makakati pa rin, sa mga ready pa rin na makipagtalik irresponsibly. Sabi ko, teka, parang maling mindset naman talaga yan. 'Di ba? Ipapakalat mo pa yung sakit. What if bumalik pa yan sa pamilya mo? Hindi natin alam. Imbis na matigil na sa'yo, maging kabawasan na yon at maging educational na sana yung, at inspirational yung buhay mo, mas nakakainis ka pa. 'Di ba? Sana tanggalin natin unang-una yung bakit ka yung mga tao na nanghawa sa iyo, 'di ba? Nakapanghawa sa iyo. After all, tayo naman ay may mga choices sa buhay, 'di ba? Hindi naman pwedeng hindi mo alam na ikaw ay naka-acquire na niyan, kung ikaw naman ay napaka-sexually active at irresponsable sa pagpili ng makakapartner. 'Di ba? Ganoon yun it's as if you are acting as if wala kang kasalanan at pure love ba talaga yung naramdaman mo para doon sa tao na nakatalik mo na hindi mo alam ang apelyido?
'Di ba yung mga ganyan na mga bagay. Kaya sana, no? Pero ito, natutuwa ako kahit papano kay Nanay Divine sa kanyang tapang, kahit pa nga sabi niya ay mahirap. Oo, lalo't batang-bata pa itong si Joy. But this is not the end for Joy, Nanay Divine. Alam nyo, sa HIV at sa AIDS, wala pa rin naman pong gamot. Magpasa hanggang ngayon na makapag-aalis niyan. Once na nandyan na yan sa sistema ng katawan mo, nandyan na yan, it's there to stay. Pero, napapabagal na yung proseso ng pagsira nito sa katawan natin. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung alam ninyo ang mga pupuntahan, mga ospital, alam ninyo kung anong klaseng doktor ang lalapitan, mapapabagal yan, matutulungan kayo. Merong mga counselor, hindi ho mga konsehal, counselor na inyong makakausap para, yun nga, maipaliwanag sa inyo na pwede pa rin kayong magtuloy sa buhay. Nga lang, nandyan na yung virus na yan. Kung paano kontrolin, sabi nung iba, paano na yan? Hindi na kami makakapagtalik. Pwede pa rin po. Pwede pa rin with the proper education nga at yung tamang paraan. Bakit ko alam ito? Nakipag-usap na ho ako dati doon sa isa sa mga schoolmates ko, no? Na involved sa ganitong klase ng activities. And natutuwa ako, sabi ko, ganun pala yun. Meron pala tayo dito sa Pilipinas. Kasi ang kinakatakot ng iba, kapag tinamaan ka na nun, wala nang pag-asa. Diba? Diretso na. Ang iisipin ko na yung hukay. Of course not. Dear Kuya Poy, itago nyo na lamang ako sa pangalang Alfred. 37 years old. May isang anak, hiwalay sa asawa at kasalukuyang architect sa isang pribadong sektor dito sa San Juan City, Metro Manila. Walang kinalaman ang pakikipaghiwalay ko, Kuya Poy, sa dati kong asawa sa kwentong aking ibabahagi sa inyong programa. Hanggang ngayon kasi ay masakit para sa akin at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang epekto ni Genesis sa akin. Kung hindi nyo kasi naitatanong, ang taong tinutukoy ko kasi ay ang unang babaeng minahal ko ng todo-todo. College best friend ko si Genesis, kaya naman bago maging kami ay masasabi kong naging matibay ang aming pundasyon. Magkasangga kami ni Genesis sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon lalo na sa unang 2 taon namin ng college noong nag-aaral pa lang kami sa Espanya, Manila. Sinikap naming magtapos ng pag-aaral, Kuya Poy, hanggang sa parehas na nga kaming nagkaroon ng kanya-kanya naming trabaho. Pero ang hindi namin namalayan ay nilamon na rin pala kami ng aming mga ambisyon at piniling tuparin ang mga plano namin sa buhay nang magkahiwalay. Dahil dyan, parehas kaming nalunod sa pag-abot ng aming mga pangarap. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa kukote ko kung bakit ko ginawa ang pang-ghost at sayangin ang 6 na taon naming relasyon ni Genesis. Pero ramdam ko kasi, Kuya Poy, na may ibang lalaking gusto si Genesis kaya siguro nagawa ko ito. Siguro, hindi ko lang din talaga matanggap ang nangyari noon kaya pinili ko na lamang na iwanan siya. Wala na siyang naaasahang reply, paliwanag o pagpapakita mula sa akin matapos ang ginawa kong pag-iwan sa kanya sa ere. Huli na nga nang nalaman kong nagpakasal na rin siya sa parehong taong pakiramdam ko ay kinuha siya sa akin. Kuya Poy, natupad naman ang lahat ng pinapangarap namin. Ang kaso, hindi kami magkasama. Pareho rin naming nalibot ang mundo, pero magkaibang biyahe, magkahiwalay kami. Lumipas ang maraming taon at naisipan kong buksan ang luma kong email at doon nga ay nabasa ko ang mga sulat niya sa mga panahong bigla na lamang akong naglaho. Sinubukan pala niya na ako ay hanapin, kausapin, at para mabigyan ng linaw ang nangyayari sa amin. Kuya Poy, inilaban niya pala ako. Hindi ko lang alam. Sa ngayon, huli na ang lahat. At ngayon ngang 2023, nalaman kong hiwalay na sila ng asawa niya. Tulad ko, single na rin. Gusto ko siyang balikan para magpaliwanag pero naduduwag ako.
Lumipas man ang maraming taon pero hanggang ngayon ay siya at siya pa rin. Salamat sa inyong programa sa pagkakataong maibahagi ang aking Dear Kuya Poy story. Lubos na umaasa, Alfred. Specially for you. Napakaganda nung kwento ni Alfred. Ayan. Napakaganda kung hindi lang pumangit. Kung hindi lang pumangit doon sa parte na kailangan mo pa naman namang ghosting o yung bigla na lamang mawala. Ayan, 'di ba? Alam nyo, dito sa bahagi ng kwento ni Alfred, sinasabi niya nga na dahil nga sa naging busy sila masyado sa mga pinaggagawa nila sa pag-abot ng kanilang mga pangarap, para bang they slowly drifted apart, at they went their separate ways na. Pero I don't think so. Dahil hindi naman sila nakapag-usap na, sige, dyan ka na, dito na ako, basta ka na lang umalis. At doon sa pag-alis mo, lahat talaga iniwanan mo. Okay lang sana kung talaga napatunayan mo sana, Alfred, na meron talagang third party o meron ng iba nagugustuhan itong si Genesis, pero hindi naman eh. All you have is duda or pakiramdam, gut feel na merong something. Tapos akala ko nung bandang huli ay totoo nga na meron talaga, hindi, nagkataon lang na sila yung nagkatuluyan kung sino man yung pinag-iisipan mo na nagugustuhan sana ni Genesis. But look at you both, 'di ba? Parang you're still at a loss. Ayan, mga nawawala, you're still lost, nawawala pa rin kayong dalawa, saan ba dapat papunta? O ngayon, assurance din ba na feeling mo, she was your totga, the one that got away, at sa pagbabalik mo, sa pag-uusap niyo ulit, kayo ay magkakabalikan? No, I don't think so. Parang it doesn't work that way. Siyempre, maraming taon na rin, maraming mga bagay na ang nagbago. Ayan, gusto mo nang umamin sa kanya, sabi mo naduduwag ka, at dapat talaga maduwag ka dahil nakakahiya naman talaga yung bigla mo na lamang pang-iiwan sa kanya. You deserted her. Hindi maganda yun. Tamang hinala kasi, yun nangyari kay Alfred kanina, no? Pinaghinalaan niya si Genesis na in love na sa iba, and then naging ganun eh. It's unfair. It's unfair. Kaya, ang pinakamaganda para sa akin, maraming salamat po sa inyong mga komento, mga kapatid. Pero syempre, ang sa akin, Alfred, ang pinakamaganda mong gawin ay tanggalin mo na yung karuwagan mo. Dahil yung karuwagan, yung pagiging duwag mo noon at hanggang ngayon, yan pa rin naman yung problema. Magpasa hanggang ngayon. At kailangang harapin mo yan. Di ba nga, nung hindi ka na nagpakita kay Genesis, nung kayo pa, na iniwanan mo na lang siya, hindi ka matapang noon. Duwag ka na harapin yung katotohanan na baka in love na siya sa iba. Pero yung sa'yo, tamang hinala lang noon. Hindi mo napatunayan yan. It so happened na pinakasalan niya yung taong pinaghihinalaan mo. Pero yun ba talaga ang totoong score? Is that the real score? Di ba? I don't think so. 'Di ba? Nakita mo siguro 'yan sa mga paliwanag na ipinadala sa iyo sa lumang email mo na napaka-late mo nang binuksan, Alfred. 'Di ba? That would be unfair for Genesis din. Kaya sa ngayon, harapin mo kung ano. Susungitan ka ba niya? Magagalit ba siya? Susumbatan ka ba niya? Or sige, magiging friends tayo pero hindi ko natatanggapin kung sakali manliligaw ka ulit or mabigyan ka ng pagkakataon, napakaraming possibilities. Pero papaano mong mahaharap yung mga possibilities na yon na magkabalikan kayo, magkapaliwanagan kayo, maging friends kayo, or magalit siya sa'yo, mag-away kayo, malaman mo kung ano talaga yung saloobin niya after a very long time, Alfred, tanggalin mo lang yung karuwagan mo at harapin mo siya kung may pagkakataon. Okay? Ayan, huwag kang mag-expect ng sobrang positibo o na magiging resulta dahil sa nakipagharap ka. Yan. Tell all na ito, Alfred. Dear Kuya Poy, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Glory. 29 years old at nakatira ngayon dito sa Maysilo, Malabon.
Sa totoo lang, labis pa rin ang nararamdaman kong sakit matapos ang nangyaring hiwalayan sa halos 13 years kong karelasyon na itago na lamang natin sa pangalang Robert. First year college pa lamang na makilala ko si Robert at simula nga noon ay walang puknat na ang saya na idinulot niya sa akin. Alam kong sobrang mahal ako ni Robert noon, Kuya Poy, kaya nga nang mangyari ang pandemya, ay nagdesisyon na rin kami na manirahan sa iisang bubong. Kahit na nasa kalagitnaan noon ng COVID-19, ay ramdam ko ang pagiging positibo ni Robert sa buhay. Yung tipong gusto niya talaga na masaya ang aming maging pagsasama. So ito na nga, Kuya Poy. Na-discover namin ni Robert na buntis na nga pala ako. Siyempre, labis kaming natuwa sa magandang balitang yun. Halos lahat na yata ay ibinigay sa akin ni Robert, matiyak lang na safe ang aking pagbubuntis. Kahit na nasusungitan ko si Robert dahil na rin sa maselan kong pagbubuntis, ay hindi yon naging hadlang para iparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa buhay niya. Pagtungtong ng pangalawang buwan o ng pangwalong buwan ng pagbubuntis ko, ay bigla kong napansin na para bang may kakaiba sa ikinikilos ni Robert. Dahil nga siguro sa pag-overthink ko palagi, ay natatanong ko siya madalas kung may problema ba o kung may pinagdaraanan ba siya. Wala naman daw problema, sabi ni Robert, kaya wala naman daw dapat akong ipag-alala pa. Pero syempre, babae ako. Nararamdaman ko kung may kakaiba sa ating mahal sa buhay, lalo na nga sa mga ikinikilos nito. Sa totoo lang, palagi akong umiiyak noon, Kuya Poy, sa tuwing wala si Robert sa bahay. Pero sa tuwing umuwi siya ay hindi ko ipinararamdam ang matinding kalungkutan ko. Umabot sa punto na naging toxic na nga ako. May isang beses kasi na habang namamalengke si Robert ay nagawa kong i-check ang cellphone niya. Wala naman ako nakita sa cellphone niya pero pakiramdam ko ay may kakaiba talaga sa ikinikilos niya. Sa pagtulog namin, nagawa ko ring magpanggap na tulog at hindi ko inasahan kay Robert ang mga salitang, "I'm sorry." And then, nagbitaw din siya ng mga katagang, "Mahal niya ako." After that incident happened, muli akong napaisip at tinanong ang sarili ko kung bakit nga ba nagagawa at nasasabi niya ang mga katagang yun ng paghingi ng sorry. Lumipas pa ang ilang linggo, Kuya Poy, ay tuluyan na nga akong nanganak. Sobrang saya naming dalawa ni Robert. Akala ko tuloy-tuloy na nga ito. Pero isang linggo matapos ang aking panganganak, ay nagawa naming magtalo ng dahil sa isang bagay. Dahil sa nangyari, ay nagawa kong layasan ang kinakasama ko. Sinuyo naman ako ni Robert hanggang sa tuluyan naman kaming nagkaayos na dalawa. Isang gabi bago magpasko, nang susunduin niya na nga kami ng anak niya para sa kanila kami mag-celebrate ng Christmas, bigla akong kinutuban ng malala. So agad-agad na nag-stalk ako sa account ni Robert hanggang sa dumating na nga ang matagal ko nang hinahanap. Ang pinakamasakit sa lahat ng balitang nalaman ko. Kuya Poy, nadiskubre kong sabay pala kaming nagbuntis ng babae ni Robert. Labis-labis akong nagulantang sa nalaman kong yun. Hindi ko na nagawang umiyak pa hanggang sa mga oras na ito. Hindi ko alam kung manhid na ba talaga ako or sadyang naubos na talaga ang luha ko sa pagsususpetsya na noon ay hindi ko talaga madidiskubre. Pero ito na nga, sumambulat na sa harapan ko. Pakiramdam ko na baliwala ang lahat ng effort na ginawa sa akin ni Robert. Feeling ko ay kaplastikan na lamang at ang totoo ay hindi niya talaga ako minahal. Sobra talaga akong nasaktan, Kuya Poy. Kumbaga kalahati ng buhay namin ay pinili ko siyang nasamahan tapos mauuwi lang ang lahat sa wala.
Hindi ko na talaga kayang patawarin pa si Robert sa nagawa niyang kasalanan sa akin. Sa tingin niyo po ba, ay selfish din ba ako kung ayaw ko na ring ipakita sa kanya ang anak namin? Total, may anak naman na siya sa ibang babae niya. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ang aking storya sa inyong programang H2H. Pasensya na po kung napahaba ang ipinadala kong sulat sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Glory. Especially for you. Mga kapatid, yan na nga po ang kwento ni Glory sa atin tungkol sa mapait na pangyayari sa kanyang buhay. May asawa, actually hindi pa pala mag-asawa, no? Mag-live-in partner na si Robert, kung kailan ay mahal na mahal, nagbigay sa kanya ng sobrang saya mula pa noon na mga nag-aaral pa lamang sila, boyfriend, girlfriend, hanggang sa maipanganak na nga ang bata, pero meron palang pasabog itong si Robert. Meron palang kasabay na nagbuntis itong si Glory na babae ni Robert. Kaya naman nahulog naman sa ligayang dulot ng Gloria itong si Glory mismo, no? Ayan, at sa ngayon nga, alam mo, Glory, ganito na lang. Alam ko, naiintindihan ko yung galit, yung inis at yung pagkadismaya, and of course yung frustration at kung ano-ano pang mga damdamin na meron ka ngayon. Dahil sa nakakagulantang naman talaga na revelasyon nitong si Robert at sa nalaman mo nga. Ayan, pero yan din ang masakit ho talaga sa katotohanan sa buhay nating mga tao. Sa libo-libong magagandang ginawa mo. Okay? Isang bagay yung pinakamatatandaan nung tao kahit pa nga ito ay mahal mo. At yun ay yung mali mo. O yan yung nangyari din dito kay Robert, yung kanyang panloloko, yung kanyang hindi yung pagiging infidel o yung hindi niya pagiging disloyal niya, unfaithful kay Glory, yun na lamang yung nangingibabaw sa ngayon. At naiintindihan ho talaga natin yan dahil nga sa bugso ng damdamin nitong si Glory. Ayan, pero sa ngayon hindi ko rin naman sasabihin sa iyo, Glory, na hindi, you make an arrangement na kung ayaw mo na talagang makasama itong si Robert, well, fine. That's fine. Ayan, pero wag tayo magsasalita ng tapos. Ha? Iwasan natin yung pagsasalita ng tapos ang dahil sa tayo ay galit. Lalong-lalo na yung sinasabi mo na hindi mo na makikita itong bata dahil meron ka naman ng anak dyan sa isa mong babae. Yes, dun sa katanungan mo kung selfish ba yung decision mong yan. Yes, it's going to be selfish kapag yan ay pinagtagal mo at sinubukan mong panindigan kahit na ikaw ay naghihikahos at kailangan ng tulong rin sa pagpapalaki ng bata. Pero sa ngayon, maintindihan ko kung ayaw mong ipakita sa kanya, dapat ding unawain niya ni Robert, galit ka eh. 'Di ba? Ayaw mo siyang makita, naturalmente. Hindi mo rin gustong makita at makalapit muna yung si Robert. Pero time will come, Glory, na magiging bukas ka rin. Siguro sabihan mo na lang itong si Robert na huwag ka na muna magpakita, ayaw ko muna na makita ni anino mo. Ha? Kung ayaw mo na talaga siya makasama, tsaka na lang kapag ka mas ready na ako. Dahil mas maganda na yung magiging pag-uusap nyo doon, and then you can start yung co-parenting setup na pwede ninyong ayusin nga para dyan naman sa inyong naging anak. Ha, Glory? Ayan, wag magsasalita ng tapos. Don't make decisions when you're mad. Sabi nga sa isang awitin, di ba? Kaya sa ngayon, unawain natin, galit eh. 'Di ba? Wag na munang pilitin na lapitan, kausapin, hayaan na munang humupa ang galit. Tsaka tayo kapag medyo kalmado na, ayan, syempre sa pag-uusap ninyo, meron pa ring mga bias, meron pa ring mga konting hindi magaganda mga salita, but at least hindi na talaga mga nag-uumapoy na mga matatalim na mga salita at talagang galit na mga statements. Kaya sa ngayon, okay lang yung ginagawa mo pero wag magsalita ng tapos, Glory.
Dahil in the future, kakailanganin din naman ng bata ng suporta ng kanyang ama. Kahit pa nga gaano ito ka-imperfect na asawa o partner para sa iyo. 'Di ba? Sana mabigyan din siya ng pagkakataon na magpakaama sa iyong anak kung hindi man siya naging mabuti at hindi man niya nagampanan ang pagiging mabuting partner para sa iyo. Dear Kuya Poy, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Adi. 25 years old at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang office staff dito sa Maynila. Nakilala ko noong taong 2019 si Lorna na ngayon ay tinuturing ko ng malapit na kaibigan. Bago ang current workplace ko dito sa Manila, ay naging katrabaho ko na si Lorna noong taon ding yun. Kaya naman ang nabuo naming samahan ay masasabi kong hindi na mapapantayan. Kahit hindi na kami magkasama sa isang kumpanya, ay nagkakayayaan pa rin kami na lumabas at madalas din kaming nag-uusap online. Pero Kuya Poy, inaamin ko na meron akong nakilalang isang lalaki na nagpapangiti sa akin at tawagin na lamang natin siya sa pangalang JD. Kung hindi nyo na itatanong ay dati ko rin siyang naging katrabaho kung saan nakilala ko rin ang aking kaibigang si Lorna. MU na kami noon ni JD nang ipaalam ko kay Lorna ang status namin. Sobrang saya ng puso ko, Kuya Poy, sa tuwing magkasama kami ni JD. Para bang pakiramdam ko ay siya na ang inihintay kong lalaking nakalaan para sa akin. Pero kasabay nga ng masayang samahan namin, lumipas lamang ang ilang linggo ay para bang nag-iba na ang timpla ng pakikitungo sa akin ng kaibigan kong si Lorna. Dahil ayokong malagay sa alanganin ang friendship namin, ay ako na nga mismo ang naglakas loob na tanungin si Lorna kung ano nga ba ang problema at kung bakit bigla na lang akong hindi niya na pinapansin. Nabigla ako, Kuya Poy, nang malaman kong parehas kami pala ni Lorna ng taong gusto. Inamin sa akin ng aking kaibigan na may lihim pala siyang pagtingin kay JD. Alam naman ni JD na magkaibigan kami ni Lorna kaya nga nang maramdaman din niya ang pagtamlay ng aming pagkakaibigan at ng pakikitungo sa kanya ni Lorna, ay ako na ang pinagtuunan niya ng pansin. Kuya Poy, hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagkakaayos ni Lorna at umaasa ako na muli kaming maging malapit na magkaibigan. At gusto ko sanang makausap muli si Lorna. Lubos na gumagalang, Adi. Dear Kuya Poy,